Ginasigurado na ko sa imo ha. Kapag musulod ka rin eh. Dili nakakagawa sa buhay. Ang nawe. Iyak ko na mo. Karoon pa lang daan. Pagandam-andam na. Ako ang gadala sa unang distrito. Sa grupo ng anino. Ang nawe. Iyak ko mong kalabanon. Sigurado lang nga di ka magmahay. So yun po mga idol, no? Dito po muna tayo ngayon. Lumipat ako ng ibang pwesto kasi delikado dun eh. Parang maraming papunta sa akin doon na nag-uusap-usap. And medyo madilim na po mga idol, no? Dito lang po muna tayo. Yung plano ko sana bukas na ako mag-open cam. Yun nga lang kailangan ko mag-update dahil dun sa video na aking nakita ngayon na may nagpasa na naman ng video sa akin. Hindi ko hindi ko may pinta yung pagmumukha ng nakamaskara na ito, no? So yun, panoorin muna natin yung video para bago natin sagutin yung mga yung mga sinasabi niya dun sa video, no? So yun, panoorin po natin mga idol, yan. Kabalo ko karong mula sa nagalihok na ya. Pero ginasigurado na ko sa imo ha. Kapag musulod ka rin eh. Dili nakakagawa sa buhay. Kaya puno ng mga tao. Yan ang lugar ha. Bisag-asa ka mo tago dre. Makitaan ka. Kaya ipangkatag na nautanan akong mga kampon. Sa kapatagan o sa kabukiran. Ang nawe. Iyak ko na mo. Karoon pa lang daan. Pagandam-andam na. Kaya bisan pag-asa ka mo tago. Ibalik mga kasay mong inahan. Mga tao niya mong nakaupat yun. Kapag kakaroon, basag wala pa kanila sa kuha. Di na pa ko na umailan. Pero tagaan, takaglo.
Ako ang gadala sa unang distrito sa grupo ng Anino. Ang lawi. Ako mong kalabanon. Sigurado lang nga di ka magmahay. Eh kanang kaisog ni mo. Doon mo na tanan. Pag napatay ta ka, tahan ni mong pamilya, patyon ko na ko. Wala ko ibilin. Patay na mga tao nga suporta sa inyo. Umatyo na ko tanan. Nag-aasta para nila lupalok, di kalibutan. Mga kauban mo, bisag kinsa. Umatyo na ko. Sa pagkakaroon, sigurado ko nga murag padulong na ka diriya. Uwa pa man ay nakasunod na ka. Pero nga ako lang yung maingon sa mo. Ili nakakagawas na rin buhay. Igawas ka dire, ginaulod na bangkay na lang. Kailan ka na ako. Mas maayo. Kaya makabalo ka sa akong kutob. Pero murag kasagaran sa mga anino, wala ka kailalaw eh. Dire sa kabukiran, kami ang batas. Wala may kahadlukan. Kumusta pa rin? Dako, bugong pasalamat sa imo alaw. Salamat kayo law. Kay gipatay ni mga superior para sa kuha. Wala na yung harang sa akong mga plano. Imo rigid kong gitabangan lawi. Salamat kayo. Salamat lawi. So yun po mga idol, napanood niyo po yung video. Nakakatakot yung mukha niya, no? May maskara. At sobrang ano ng presensya niya, sobrang lakas. Oo. At yun nga. Pinakainis ko doon yung yung sinasabi niyang yung nagpasalamat siya sa akin kasi tinulungan ko daw siya na mapatay yung mga superior. Naging dahilan kaya wala nang maraming sagabal sa plano nila, no. Alam ko po na yung Mananabas tsaka Banal noon magkalaban po yan, magkaaway sa kanya-kanyang prinsipyo. At yung Anino, yung pinakamalaking kalaban talaga noon yung grupo ng Anino, kaya nagkaroon ng Banal at ng Mananabas. Nawala na yung Banal na yan yung Anino na yan tsaka yung mga Banal na yan, nawala na yan. Oo, hindi ko alam na ano na pala, nagpapalaki lang ng grupo. At yung Anino tsaka Banal na yan, nanahimik yan noon. Yung nangyari, yung Mananabas na matino, siguro na may mga lihim na sikreto yung mga ibang commander or yung mga superior, kaya nagkaroon po ng
hidwaan sa isang grupo, no? May mga commander na ayaw ng masamang gawain, may mga commander din na yun yung mga ginagawa nila, no? Sinimulan nila makipagsanib dun sa mga kalaban o yung mga masasamang gawain. Hanggang sa yun nga napatay natin yung mga yung mga superior, pero hindi po ibig sabihin nun wala na ang mananabas. Marami pa pong mga aktibo na mga commander, pero yung mortal ko po na kaaway talaga na kailangan kong patayin yung mga superior, kasi dito banda or sa dito banda parang sila yung parang sila yung nagli-lead or sinasandalan ng mga ibang commander ang mananabas, kaya malakas yung loob nila na gumawa ng masama, lalo na sa panahon ng kailangan nila ng alay sa ritual. Madali lang silang makakapag-ritual kasi yung mga yung gumagawa yung mga tawag nito, mga superior, no? Mas malakas kasi yung ritual kung 7 superior ang makakabasbas. Pero yun nga, napatay natin, at dito labasan na yung mga kampo ng anino. Alam kong malakas kayo, para ito sa mga grupo ng anino. Mensahe ko sa inyo. Alam kong malakas kayo, pero yun nga lang, yung lakas or yung katangian ninyo ginamit nyo sa masama. Mamatay man ako, mapatay nyo man ako dahil sa pakikipaglaban ko sa inyo. Kaya alam ko na hindi papayag yung Panginoon na magwagi kayo. Kasi alam ko may susunod pa Marami naman nakikipaglaban. Hindi lang ako yung nakikipaglaban para masugpo yung mga masasama. Andyan din yung mga ibang mga kapatid natin na hunters. Andyan din yung mga bayani natin, mga sundalo. Yan. Ayun nga lang medyo complicated yung sitwasyon ng mga natin, yung mga kapatid natin o mga bayani natin. Kasi nga nawawala yung mga kalaban natin. Okay lang sana kung lahat ng mga kasundaluhan natin may mga anting-anting, may mga abilidad ng mga ganito ganyan. May iba naman na may mga katangiang ganon. Pero eto, sariling mission po natin ito, or mission ng mga hunters na mas nakakaalam dun sa mga pangyayari, no? Lalo na ako na marami akong alam dun sa mga katangian ng kalaban, pero itong anino na ito, wala akong masyadong idea tungkol dun sa mga alas nila. Kasi mga tauhan lang yung ko noon yung pagka-commander ko talaga noon, yung mga tauhan lang ng mga anino yung naabutan ko, na yun yung palagi naming sinusundan, pinapatay, gano'n. Nawala na yun, kala namin wala na. Eto ngayon, lumantad, nagbabanta. Hirap man ako sa buhay mga idol, pero lumalaban po tayo. At alam po natin na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Kahit po nasa critical yung buhay natin minsan, lalo na pag nasa explore tayo. Lumalaban pa rin po tayo, lalaban po tayo, hindi po tayo aatras. Kahit ano man yung ganito kasi yun mga idol. Pag nandito ka sa isang sitwasyon na ganito, yung katulad nito, may mission ka. Pag galing mo pa lang, paglabas mo pa lang ng bahay, kailangan mo tanggapin yung buong pwedeng mangyari or posibleng mangyari sa'yo.
Pwede kang magwagi, pwede kang mamatay. Pwede kang hindi makauwi, pwede kang makauwi na bangkay. Pwede kang makauwi ligtas. Pwede kang magwagi, pwede kang makauwi na may ngiti. Ganon. Kailangan mong ano yan eh. Alam mo na yung kahahantungan. Ang posibleng mangyari paglabas mo pa lang kung papunta ka sa exploration. At habang papunta ka pa lang, kailangan nga pagising tsaka bago matulog magdasal. Before ka pupunta sa exploration, bago ka lalabas ng bahay, nakadasal ka na. Ito ganyan. Humihingi ka ng ng Panginoon, basbas, proteksyon. Ganyan. Pero baliwala yung paniniwala natin sa Panginoon kung takot tayo. Ganon. Kasi kung hindi natin kayang isurrender sa Kanya lahat, ikaw na po yung bahala, Panginoon. Kahit nga yung mga problema, kahit yung mga nakakapagbigay saya sa buhay natin, yung kaligayahan, ganito, ganyan. Lahat-lahat, buong pagkatao natin. Kung hindi natin kaya ibigay sa Panginoon, hindi natin isurrender yun, baliwala yung paniniwala natin sa Panginoon. Lalo na dito, na nasa exploration tayo. No? Kailangan, pag galing mo pa lang doon, sa bahay, kailangan buo na yung loob mo. Surrender mo na lahat sa Panginoon. Ikaw na ang bahala, Panginoon. Ikaw na bahala, Ama. Ikaw yung magbigay ng daan. Ikaw na yung mag-lead sa akin. Gawin mo akong instrumento para matalo yung mga kalaban. Ganun lang. Huwag yung lalabas ka ng papunta ka ng exploration, sobrang believe mo na sa sarili mo. Hindi ganun yun. Hindi ganun yung laban dito. Hindi pahambugan. Diskarte. At utak. At paniniwala sa Panginoon. Yan lang yung laban dito. At kayo naman mga anino. Di naman sa nagmamagaling ako. Pero hindi naman sa sinasabi ko, minamaliit ko kayo. Pero, iwasan nyo muna siguro yung yung puro na lang kayo ganon, no? Puro kayo dada eh. Wala kayong, siguro hindi kayo magkapareho ng abilidad ng mga banal tsaka ng mga mananabas. Mga dati nakaaway namin, nasa gupa. Siguro hindi kayo magkatulad ng abilidad nun. Mas malakas kayo sa kanila. Pero kung ano yung lakas nyo, kung ano yung abilidad nyo, patunayan nyo. Kasi hindi na uso ngayon yung nananakot kayo sa mga pinagsasasabi nyo. Hindi uso ngayon yan. Hindi na uso. Bata na lang ngayon yung matatakot sa mga ginagawa, sa mga sinasabi nyo. Mga pagbabanta, mga threat. Gawin nyo na lang kung kaya nyo. Kung kaya nyong gawin. Ganun lang. Kaya ako nga ngayon kung hindi lang kayo tumigil na kayo sa mga na yan, hindi kayo lumabas o hindi na kayo lumantad, nagbagong buhay na lang kayo. Siguro andun pa ako ngayon kahit medyo madilim na, andun pa rin ako doon sa mga nililinisan ko para magtanim ng gulay. Sana malaki na yung nalinis ko doon. Di sana pag may konting halaga na akong ipipinance ko doon sa gulayan ko makapagtanim na ako ng gulay ko. Pero wala sadyang hinaharang nyo yung kayo yung humaharang sa ninanais kong buhay. Simpleng buhay lang, ayaw nyo pang ibigay. Kasi ginagawa nyo akong harang dun sa mga plano ninyo. Kung hindi lang sana kayo gumagawa ng masama, nagbagong buhay kayo, namuhay ng masaya, namuhay ng walang na iba, binibiktima. Wala sana.
Wala namang haharang sa inyo kung ganun yung ano ninyo eh. Problema nga lang, puro masama yung mga ginagawa ninyo kaya hinaharangan kayo. Kahit hindi niyo ako i-treat, kahit wala kayong treat sa akin, gagawa pa rin ako ng paraan para harangan kayo. Makakapikon lang yung puro kayo dada eh. Siguro hindi mo pa nakita yung dalawang tao nyo na pinatay ko kanina. Bahala na kayong humusga doon sa ginawa ko sa kanila kasi kailangan talaga patayin kayo eh. Kung puro ka na lang salita kayong dalawa ni Kulisap, ano na yung Kulisap na yan, hindi na nagpakita. Saan na kayo? Huwag na lang kayo magtago, huwag kayong puro tao na lang yung ninyo, harap na lang kayo sa akin. Para habang sobrang galit ko pa eh. Sobrang galit ko pa. Kasi minsan mga idol pag umiral yung awa sa damdamin ko or awa sa puso ko, nawawalan ako ng gana na pumunta sa bundok. Pero nang dahil din sa aawa ako sa mga biktima. Gusto ng hustisya, araw-gabi kahit natutulog ako dun sa bahay, palagi may bumubulong, ganito ganyan. Kuya, tulong. Tulong, ganun, nisigaw. Hindi ko kayang anuhin na lang eh. Magpawalang kibo na lang doon sa mga ganun. Kasi may tungkulin ako eh, binigay ng Panginoon. Pero di bale, maghaharap din tayo, kayo mga anino kayo. Andito na ako sa lugar. Depende na sa inyo kung magpapakita kayo o hindi. So yun mga idol off ka muna ako at medyo madilim na. So, pagdasal nyo po ako mga idol na sana magtagumpay po tayo sa mission. Dahil may pamilya din ako naghihintay sa akin. At may mga anak na kailangan din ng oras. Pamilya ko, asawa ko. Kailangan din nila ng oras. Oras ko para sa kanila. So yun. Salot po kasi mga idol Ito po si Brad Dudong Adventure nagsasabing mahal na mahal ko po kayo lahat mga idol.